Okay, so after natin maayos yung footer.html, punta naman tayo dito sa layout natin. So sa layout, pupuntahan nyo lang itong body. Click nyo siya para makita nyo yung end. Yan. So ito yung end niya. So ang gagawin natin, i-delete lang natin yung lahat ng nasa body natin. Yan. So delete nyo lang. Tapos, ang gagawin natin dito ay ilalagay natin yung, oops, sa loob niya, ilalagay natin yung render body. Yan. So, ang render body, gagamitin natin siya para ma-render natin yung main page. Okay? So, ang pinakatrabaho nito is to render yung main page. Next naman is meron tayong HTML dot partial, then call out natin si footer, then semicolon. So, ang pinaka-purpose naman nito is to add sa main page natin itong footer.cshtml natin. So, wala na palang semicolon yung part na to. So, again, ulitin ko lang, ang render body is for rendering the main page. While this one naman, yung html.partial natin, footer, ibig sabihin nito, we will add yung mismong footer file natin sa mismong main page. Okay, so since we can render na yung main page at saka yung footer natin, run natin yung program by clicking this one. Then, makikita nyo ngayon sa web, irarun niya yung main page at saka yung footer natin. So, ito yung footer natin. Okay, so meron tayong about us, contact us, privacy policy. At yung copyright natin, yung year, my e-commerce website, all right reserved. So, yan yung nasa footer .cshtml natin. Ito siya. Yung about us, contact us, and privacy policy. So, yan ngayon yung mismong footer natin. So, lalagyan na lang natin siya ng konting design kasi mapapansin nyo, itong text natin to ay sobrang dikit niya dito sa top. At ito naman, sobrang dikit niya sa bottom. So, aayusin lang natin yung footer natin through CSS naman.